Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay pag-ibig ay parang sugal. Palaging walang kasiguraduhan kung ikaw ay masasaktan o magiging masaya. Pero sabi nga nila, mas mabuti nang sumugal kaysa manghinayang ka sa panghabang buhay. Ikaw, kabarangay, minsan ka na bang nanghinayang sa buhay mo dahil hindi ka naniwala sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, kapag nagmahal daw tayo ay palaging dapat na todo. Para kapag nasaktan tayo ay walang pwedeng isisi sa atin na mali dahil lahat ng ginawa natin ay tama. Kaya lang madalas kapag sinusunod natin yon ay todo rin kung masaktan tayo. Kaya hindi na natin nagagawa pang magbigay ng second chance sa taong minsan nating minahal at pinagkatiwalaan. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Medyo madrama ang simula ng aking sulat dahil sa makulimlim na panahon ngayon habang ako po ay nagsusulat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Faith. 28 years old, isang teller sa bangko at masugid pong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories dito sa Pampanga. At kagaya ng ibang kabarangay na nagpapadala sa inyo ng sulat ay gusto ko rin pong mag-share ng kwento ko na alam kong makakapagpaiyak sa maraming nakikinig ngayon. Nasa second year high school ako nang makilala ko po si Mon, Papa Dudut. Transfer siya sa school namin at kaklase ko rin siya. Si Mon po yung tipo ng estudyante na gwapo pero may pagka-presko. Mahilig siya mangasar at palaging ako talaga ang nakikita niya na batuhin ang mga pang-aasar niya. Palagi niyang pinapansin ang ayos ng buhok ko, ang kulay ng lip gloss at minsan ay pati na rin ang pagiging chubby ko. Dahil nakakapiko ng pang-aasar niya ay madalas ko siyang pinapatulan. Inaaway ko, hinahampas sa balikat o kaya ay binabato ng eraser ng blackboard namin. Nang dahil doon ay pati mga kaklase ko ay inasar na rin ako na may gusto kay Mon na lalo ko namang kinapiko noon, Papa Dudut. Chubbs, tulungan na kita dyan. Ako nang magbubuhat ng timba ng tubig na dala mo. Umalis ka na lang dyan sa dadaanan ko. Nakakaistorbo ka lang sa akin eh. Ito naman ang sungit. Ako na nga magbubuhat niyan. Ibigay mo na sa akin yung buhat mong timba. Kaya ko na nga to, kaya tumabi ka na lang dyan kasi nakakaabala ka lang talaga sa akin, Mon. Chubbs, bitawan mo na tong timba. Ako na magbubuhat. Kitang-kita naman sa mataba at namumula mong pisngi na nahihirapan ka na oh. Huwag ka na kasing humarang-harang dyan sa dinaraanan ko para hindi na ako nahihirapan. Akin na nga kasi ang timba. Sige ka, papayat ka sa ginagawa mong yan. Tapos mababawasan niyang kakyutan mo. Kaya ko na nga to, kaya umalis ka na dyan. Akin na yan, ako na magbubuhat niyang timba. Tumabi ka na lang dyan, sabi. Akin na sabi, ang kulit mo naman, tinutulungan ka na nga eh. Pamon! Uy! Hala! Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Natapon tuloy tong tubig sa timba. Nabasa pa tong sapatos ko. Ang kulit-kulit mo naman kasi, Mon eh. Oh, sorry. Gusto lang naman talaga kitang tulungan eh. Sinabi ko na nga na kaya ko, di ba? Ayan tuloy, sa halip na makatulong ka, mag-iigib pa tuloy ulit ako ng tubig na pandilig sa mga halaman na nasa harapan ng classroom natin. Sorry na nga. Hindi ko naman gusto na matapon yung tubig sa timba. Huwag ka na mainis sa akin, Chubbs. Hay! Pwede ba, Mon? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin ng ganyan. Katawan ko to, kaya alam ko na chubby talaga ako at hindi mo na kailangan na araw-araw na ipaalala yun sa akin. Nakakairita ka na eh. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa at sinasabi mo sa akin. Pinanganak ka ba talaga para manira ng araw ng ibang tao? Diyan ka na nga. Uy, Faith, sandali! Ano na naman ba?
mo na nga ang umaga ko, ayaw mo pa rin akong tigilan. Araw-araw na lang, Mon. Palagi ka na lang nandyan sa harapan ko't binibuwisit ako. Ano ba talagang gusto mo? Bakit ba palagi ako na lang ang nakikita mong asarin? Gusto ko lang naman na Ano? Gusto mong palaging sirain ang araw ko dito sa school? Gusto mong palagi na buwisitin ako? Gusto mo na nahihirapan talaga ako dito? Gusto kita, Faith. Gusto mong… ano sabi mo? Gusto kita kaya palagi ako nagpapapansin sa'yo. Kasi nung unang pasok ko dito sa school, ni hindi mo man lang ako tinitingnan. Kaya ang naisip kong paraan para mapansin mo ako, asarin na lang kita. Effective naman, di ba? Kaya lang, hindi ko naman gusto na mabwisit ka talaga sa akin o mainis. Sorry nasobrahan na ata yung pagpapapansin ko sa'yo. Gusto ko lang talaga na maging close tayong dalawa kasi nga crush kita. Uy, Faith, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Galit ka ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin, hindi na masyado. Sige na, babalik na ako sa classroom. Ikaw na lang ang magigib ng tubig at magdilig ng mga halaman ni Ma'am. Bahala ka na sa buhay mo. Papa Dudut, hindi ko talaga inaasahan ang ipinagtapat sa akin ni Mon ng araw na yon. Hindi naman kasi talaga halatang may gusto siya sa akin kasi nga ang dating sa akin ng ginagawa niya ay gusto niya lamang talagang maiyak ako sa pambubuisit na ginagawa niya. Kaya hindi ko napansin o naramdaman na may pagtingin na pala siya sa akin sa umpisa pa lamang. Pero may mas nakakakilig pang nangyari ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi kasi pumasok si Mon sa unang 2 subject namin sa umaga na yon na labis kong pinagtaka. Kasama ko lamang kasi siya ng umaga na yon tapos ay bigla siyang nawala. Bago kami mag-break time ay nalaman ko na lamang na nasa guidance office na pala siya dahil nakita raw siya ng school guard namin na tumalon sa bakod ng school namin galing sa labas. Pinalabas din naman kaagad siya ng guidance office, Papa Dudut. Tapos nang pumasok na ulit siya sa classroom namin, inabot niya sa akin ang isang pares ng tsinelas na binili daw niya sa labas. Kaya siya nag-over the bakod. Nag-sorry ulit siya dahil sa pakikipag-agawan niya ng timba ng tubig na naging dahilan para raw mabasa ang sapatos ko. Nakita yon ng mga kaklase namin kaya halos lahat sila ay inasar kaming dalawa. Kung noong una ay nagpipigil ako ng inis sa kanilang lahat ng mga oras na yon ay kilig na kilig naman ang nararamdaman ko na pinipigilan ko, Papa Dudut. Naging close na rin kami ni Mon pagkatapos ng araw na yon. Hindi na niya kasi ako masyadong inaasar at nagsimula na rin siyang manligaw sa akin. Nasa 3rd year na kami nang sagutin ko siya at tumagal hanggang college ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Uy guys, sorry ngayon lang kami ni Mon. Wala namang bago dun kasi palagi kayong dalawang late sa mga lakad ng barkada. Sinabi mo pa, Cheryl. Nakauwi na nga yung ibang kaibigan natin eh. Ang mahalaga, dumating pa rin kami. Happy birthday nga pala, Ralph. Salamat, Mon. Dumating nga kayo pero hindi rin naman kayo nakasama sa barkada picture natin kanina. Sorry na, Cheryl. Alam mo naman na kapag si Mon ang kasama ko sa mga ganitong lakad, pahirapan magpaalam sa bahay lalo na kay Papa. Mabuti na nga lang nandun yung mama ni Faith kaya may backup kagad kami na payagan siya dito sa birthday celebration ni Ralph. Basta ako, sanay na akong palaging late sa mga lakad ng dalawang to. Ang hirap kasing magkaroon ng tatay na pinalaki ng lolo kong sundalo. Sobrang higpit. Teka, bakit parang ang aga namang malasing ni Cheryl? Sinong lasing? Ako? Hindi pa ako lasing Oo nga naman. Mukha namang hindi pa lasing si Cheryl, babe. May konting amats lang. Hayaan nyo na yan. Kakabreak lang sa boyfriend niya eh. Correction lang hindi ako umiinom ngayon dahil broken-hearted ako.
Sinasabayan ko lang ang pagsi-celebrate ni Ralph sa birthday niya at sa araw ng kalayaan ko. Kalayaan talaga? Oo, nakakasakal kaya maging boyfriend ang ex ko. Sobrang controlling, demanding, possessive. Basta, lahat na yata ng pangit na ugali ng isang tao nakuha ng demonyo na yun. Bakit mo pala sinagot? Tapos tumagal pa ng 1 taon ng relasyon yung dalawa. Hindi ko naman alam na may pagkademonyo palang ugali ng lalaking yun. Biruin mo, pagkatapos niya akong turuan ng kung ano-anong bagay na tungkol sa sex, maghahanap pa rin pala siya ng ibang babaeng titikman. Ganon talaga, Cheryl. May ibang lalaki na hindi marunong makontento. Malas mo lang talaga na ganong lalaki ang nakilala at minahal mo. Basta, visit siya. Yun lang ang masasabi ko. Ay, buti nga yang si Mon nakukontento sa'yo kahit hanggang halik lang sa pisiyang nagagawa niya sa'yo. Teka, ibig sabihin, Mon, wala pa palang nangyayari sa inyong dalawa ni Faith? Hindi mo ba alam, Ralph? Sa barkada natin, silang dalawa na lang ang virgin. Hoy, grabe ka, Cheryl ah. Kailangan talaga na mapunta sa amin ni Mon ang topic? Ganun talaga. Kung sino ang mga virgin sa barkada, sila ang mas pinag-uusapan. Ang hina mo naman pala, bro. Hindi naman pagiging mahina yun, Ralph. Nire-respeto ko lang talaga yung mga gusto at desisyon ni Faith. Tsaka hindi naman ako nagmamadali tungkol sa bagay na yan. Sa kasalan din naman kami mauuwi ni Faith kaya bakit hindi ko na lang hintayin yung araw na yun, di ba? Ang good boy naman pala talaga nitong jowa mo, Faith. Sinabi mo pa. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Mas mahal na mahal kita, babe. Kaya ire-respeto ko lahat ng mga desisyon mo. Ire-respeto ko rin lahat ng mga gusto mong mangyari sa relasyon nating dalawa. Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit sobrang minahal ko si Mon ay ang respeto na pinapakita at pinaparamdam niya sa akin at sa mga magulang ko. Legal na kasi sa bahay namin ang relasyon naming dalawa kaya medyo mahigpit si Papa kapag lumalabas ako na si Mon ang kasama. Si Mama naman ay malaki ang tiwala sa akin pati na rin kay Mon at palagi lang nagpapaalala na huwag kaming lalampas sa limitasyon namin bilang magkasintahan. At sa ilang taon nga ng relasyon namin dalawa ay nakontento si Mon hanggang HHWW at halik sa pisngi lamang ang pwede naming gawin para sa isa't isa. Kahit kailan ay hindi siya naging mapusok noon sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Bago ko pa labang siya sagutin noong nasa high school pa lamang kami, ay sinabi ko na sa kanya na medyo konserbatibo akong babae. Pati na rin ang pamilya ko. Sumusunod ako sa paniniwala namin na dapat ay ibigay ng babae ang kanyang sarili sa lalaki pagkatapos ng kanilang kasal at pangako sa harap ng Diyos. Ang paniniwala ko na yon ay nirespeto naman ni Mon at nang sagutin ko nga siya noon ay nangako siya na hindi niya sisirain ang tiwala ko at respeto niya sa akin bilang babae. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, habang tumatagal noon ang relasyon namin ni Mon, pakiramdam ko ay mas tumatatag kaming dalawa. May oras din naman na nagkakatampuhan kami lalo na noong naging busy kami sa kanya-kanya naming finals at halos nawala na kami ng oras sa isa't isa. Si Mon kasi ang tipo ng tao na gusto niyang palagi siyang tinetext o tinatawagan. Yung lalaki na gusto ay palagi siyang nilalambing. Malambing din naman akong girlfriend, Papa Dudut, pero minsan talaga ay nahihirapan ako noon na hatiin ang oras ko sa pag-aaral at sa kanya. Academic scholar din naman kasi ako at may mini-maintain na grades kaya nawalan talaga ako ng oras sa boyfriend ko. May 2 linggo din kaming hindi nag-uusap pero pagkatapos noon ay nagkaayos din kami kaagad. Kumbaga parang mga away bata lamang ang nangyayari sa aming dalawa noon. Akala ko po, Papa Dudut, ay
ang 2 linggo na parang cool off namin ni Mon ang pinakamabigat na pagsubok na pagdaraanan naming dalawa. Pero hindi pa pala yun dahil isang balita ang nakarating sa akin noong kakasimula pa lamang ng first semester namin sa 4th year. May isang kabarkada kami na tinawagan ako at sinabi na buntis daw si Cheryl. Hindi na ako masyadong nagulat dahil alam naman naming lahat na may nangyayari kina Cheryl noon at sa naging boyfriend niya. Pero hindi ako makapaniwala nang malaman ko na si Mon ang tinuturong tatay ng baby ni Cheryl. Hindi ko po tinawagan noon si Mon para ikumpara sa kanyang tungkol sa bagay na yon. Pinuntahang ko na lamang siya sa lugar kung saan kami magkikita ng araw na yon, Papa Dudut. Sinabi mo na ba kay Faith ang nangyari? Hindi pa, Ralph. Pero magkikita kami ngayon dito sa labas ng gym. Kailangan mong ayusin yan, bro. Malaking gulo talaga yung pinasok mo. Mon! Naku, ayun na nga si Faith. Babe, bakit hindi mo sinagot yung text at tawag ko kanina? Bakit pa? Magkikita naman na tayo, di ba? Tsaka mas gusto kita makausap ng personal. Mon, alis muna ako ah. Mukhang kailangan niyong mag-usap ng masinsinan ni Faith. Kailangan talaga namin mag-usap nitong kaibigan mo. Meron akong dapat na malaman na si Mon lang ang makakasagot. Sige Faith, mauna na ako. Babe, ano ba yung gusto mong itanong sa akin at parang namumula yung mukha mo sa galit? Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ng isang kabarkada natin? Tungkol saan, babe? At talaga magkukunwari ka pa na hindi mo alam? Imposible naman na makarating sa akin ang balita nang hindi dumadaan sa'yo, Mon. Babe, sorry. So, totoo nga! Totoong nabuntis mo si Cheryl? Hindi ko naman alam, babe. Maniwala ka sa akin. Paanong hindi mo alam? Ano yun? Trip lang ni Cheryl na ituro ka bilang tatay ng pinagbubuntis niya? Ang kapal naman pala talaga ng mukha niya kung gagawin niya yon. O sige, itong tanong ko na lang ang sagutin mo. May nangyari na ba sa inyong dalawa? Hindi ko rin alam, babe, kasi pareho kaming lasing ni Cheryl nung gabing yun. Pero wala akong matandaan na may nangyari talaga sa aming dalawa. Bakit nga ikaw ang tinuturo niyang tatay ng pinagbubuntis niya? Hindi ko alam, siguro kasi nung nalasing kaming dalawa, nung magising kami, pareho kaming nasa loob ng kwarto niya tapos halos wala kaming damit. Grabe. Grabe ka, Mon. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na walang nangyari sa inyong dalawa? Lasing na lasing nga kasi ako nun, babe. Kaya wala akong matandaan na may nangyari sa aming dalawa. Ewan ko sa'yo! Napakasinungaling mong lalaki ka! Babe, sandali! Huwag ka munang umalis! Faith! Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala tungkol sa pangyayari na yon. Hindi ko na rin po napigilan na puntahan si Cheryl sa kainan at tambayan ng barkada namin. Nandun din si Ralph at iba pang kaibigan namin na kaagad na umawat sa akin bago pa ako tuluyang makalapit kay Cheryl. Sinabi ko sa kanila noon na gusto ko lang marinig mula kay Cheryl ang totoo at wala akong plano na saktan siya. Kilala naman ako ng barkada na hindi talaga palaaway na tao kaya hinayaan na lamang nila kaming mag-usap ni Cheryl. Sinabi ni Cheryl na may nangyari nga sa kanila ni Mon nang minsang magkainuman silang dalawa sa bahay niya. Tinanong ko ulit siya kung sigurado ba siya na si Mon talaga ang ama ng baby na nasa tiyan niya dahil ang alam ko talaga noon, Papa Dudut, kahit na break na sila ng boyfriend niya ay pumapayag pa rin siya na may mangyari sa kanilang dalawa. Pero giniit talaga ni Cheryl na si Mon ang tatay ng baby niya dahil si Mon lang daw ang nakagalaw sa kanya sa huling 2 buwan. Doon ako nagsimulang makumbinse na ang boyfriend ko talaga ang tatay ng ipinagbubuntis ni Cheryl.
Kaya hindi ko na muli pang kinausap si Mon at hindi ko na rin sinagot pa ang mga text o tawag niya. Minsan siyang pumunta noon sa bahay pero muntik na siyang mabugbog ni Papa dahil sa galit nito sa kanya. Kaya nawala ng paraan si Mon para makalapit at makausap ako noon, Papa Dudut. Ralph, eto na yung mga libro na hinira mo sa akin para sa kapatid mo. Salamat, Faith. Sa totoo lang, makalat kasi talaga ako sa gamit. Kaya mabuti na lang natabi pa ni Mama yung mga libro na ginamit ko nung nasa high school tayo. Ako nga rin eh. Yung mga libro ko dati hindi na mahanap ni Nanay. Ito pa naman talaga yung kailangan ng kapatid ko para gawa ng reaction paper. Buti talaga meron ka pa nito. Oo nga eh. Huwag mo na rin nga palang ibalik sa akin yan kasi wala nang gagamit ng mga libro na yan sa bahay. Sige Ralph ah, una na ako kasi inutusan pa ako ni Mama na mag-grocery. Faith, sandali lang. Bakit? May iba ka pa bang kailangan? Ano lang. Kumusta na kayo ni Mon? Wala na kami ni Mon. Anong ibig mong sabihin? Tinapos ko ng relasyon naming dalawa nung 1 linggo pa. Pumayag siya? Hindi naman niya kailangan pumayag eh. Alam ko na ang breakup dapat mutual decision ng 2 taong magkarelasyon. Pero ako kasi yung nasaktan dito. Ako yung niloko. Kaya alam ko na may mas karapatan ako para tapusin ang lahat sa amin. Hindi mo na ba talaga siya pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Paano ko gagawin yon? Kung panghabang buhay na ang resulta ng kasalanang ginawa niya? Babe. Bakit nandito ka, Mon? Huwag mo sabihin na kinutsyaba mo tong si Ralph, ha? Pasensya ka na, Faith. Naaawa na kasi ako kay Mon. Hindi na siya nakakapasok sa mga klase namin. Hindi na rin siya kumakain ng maayos. Kasalanan niya ng kaibigan mo. Kasi gumawa siya ng kasalanan at kababuyan. Babe, pakinggan mo muna ako. Pwede ba, Mon? Tinext ko na sa'yo na tapos na ang relasyon nating dalawa, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na tawagin ako ng ganyan. Sorry. Ayoko pa kasi talagang tanggapin yung pakikipag-break mo sa akin eh. Bakit ako? May choice ba ako na hindi tanggapin na nagkaanak ka na sa ibang babae habang magkarelasyon tayong dalawa? Wala naman, di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto ko, nangyari na lahat. Niloko mo na ako! Faith, pakinggan mo muna sana ang gustong sabihin ni Mon. Wala na akong dapat na pakinggang kahit na ano mula sa kanya. Tsaka pwede pa, Ralph? Tigil-tigilan mo na nga ang pakikialam sa gulo naming dalawa. Kahit ano pang gawin mo, wala ka nang maaayos sa amin ni Mon. Dahil si Mon mismo ang sumira sa aming dalawa. Subukan mo pa ulit na gawin na iset up ako kay Mon. Pati ikaw, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Diyan na kayo! Magsama kayong dalawa, mga sinungaling! Papa Dudut, hindi lang si Ralph ang sumubok na pag-ayusin kami ni Mon. Dahil marami kaming common friend at marami rin ang kumakausap sa akin na bigyan ng pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Yung iba kasi sa mga kaibigan namin ay hindi rin naniniwala na si Mon ang tatay ng ipinagbubuntis ni Cheryl. Sinasabi nila sa akin na baka raw gumagawa lang ng kwento si Cheryl para may managot sa ipinagbubuntis nito. Marami nga rin sa mga kaibigan namin ang nagalit kay Cheryl dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi nila magawang magalit kay Mon kahit siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Ang sabi kasi ng mga kaibigan namin ay kilala nila si Mon at alam nila na hindi niya magagawang magloko sa relasyon naming dalawa. Alam daw nila kung gaano ako kamahal ng ex-boyfriend ko. Pero nangyari na kasi ang lahat, Papa Dudut. Niloko na niya ako at nagawa pa niyang magkaroon ng anak sa ibang babae. At yun ang hindi ko magagawang patawarin kahit na kailan, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay!
Papa Dudut, nahihirapan din naman ako sa ginawa kong pag-iwas noon kay Mon, lalo na sa pakikipag-break ko sa kanya. Ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Palagi akong pumapasok noon sa mga klase ko na naiiyak at naluluha ang aking mga mata. Sobrang hirap pala talagang masaktan, lalo na sa kauna, pero palaging nananalo ang galit at kirot sa puso ko nang dahil sa ginawa niya. Halos maglilimang taon na ang relasyon naming dalawa at akala ko ay kaya niyang maghintay kagaya ng paulit-ulit niyang pinapangako sa akin. Ibibigay ko rin naman ang sarili ko sa kanya, pero sa tamang panahon pa. Ang akala ko ay nirerespeto niya talaga ang paniniwala ko at ng buong pamilya ko. Yun pala, Papa Dudut, ay hahanapin niya rin sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa magawang maibigay sa kanya dahil hindi pa ako handa ng mga oras na yon. Ikaw na naman? Ano na naman bang ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Hinihintay talaga kita, Faith. Uuwi na kasi ako ng probinsya namin kaya gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo. At talagang balak mong takbuhan ang responsibilidad mo kay Cheryl? Hindi ko siya tatakbuhan at mas lalong wala akong responsibilidad sa kanya. Faith, alam ko, marami ka ng iba't ibang version na narinig tungkol sa nangyari. Pero hindi mo man lang ba itatanong sa akin kung ano talaga yung totoong nangyari? Hindi mo ba kukunin yung side ko? Sinagot mo na yan, di ba? At sinabi mo na wala ka natatandaan na kahit ano. Wala ba talaga? O ayaw mo lang aminin na nag-enjoy ka ng mag-sex kayong dalawa ni Cheryl? Faith, imposible nga na may mangyari sa aming dalawa ni Cheryl. Paanong imposible? Eh sa'yo nang galing na nagising kang katabi mo siya. Tapos wala na kayong kahit na anong suot, di ba? Dahil lasing na nga ako nung gabing yun. Eh kaya nga nakipag-inuman ka sa bahay mismo ni Cheryl, di ba? Kasi may balak ka na makipag-sex sa kanya. Yun ba yung nakarating sa yung kwento? Na sinadya akong lasingin si Cheryl para may mangyari sa amin? Ay, noong gabi na nalasing kaming dalawa ni Cheryl, siya mismo ang nagpapunta sa akin sa bahay nila. Ang sabi kasi sa akin ni Cheryl, gusto niyang may makausap na lalaki dahil hindi niya na maintindihan yung ex-boyfriend niya. Actually, dalawa kami ni Ralph ang nagpunta doon. Pero nauna siyang umalis sa akin. Yun din yung linggong nagkalabuan tayong dalawa, Faith. Kasi busy ka sa academics mo. Kaya masama rin talaga yung loob ko ng mga oras na yun. So yun din ang dahilan kung bakit nakipag-sex ka kay Cheryl? Hindi nga pwedeng mangyari yun. Pwede ba patapusin mo muna ako sa mga sinasabi ko? Umiiyak noon si Cheryl at sabi niya na may mabigat siyang pinagdadaanan ng mga oras na yon. At dahil may problema nga tayong dalawa, naparami yung inom ko ng alak. Alam mo naman na madali akong malasing, di ba? At kapag nalalasing ako, nakakatulog ako kaagad. Ano bang point mo, Mon? Na walang nangyaring kahit ano sa inyo ni Cheryl? Na natulog lang kayo magkatabi nang hindi mo siya ginagalaw? Na gumagawa lang ng kwento si Cheryl nang sabihin niyang ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya? Oo! Kasi paano ko siya magagalaw kung malalim na ang tulog ko dahil sa kalasingan? Eh bakit hindi mo na lang sinabi sa akin yan nung una pa lang? Bakit nagsinungaling ka pa sa akin? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Faith. Hindi ko lang talaga sinabi sa'yo dahil alam ko na magagalit ka kapag nalaman mo ang tungkol doon. Tsaka natakot ako na baka makipaghiwalay ka sa akin. Hindi ko naman alam na gagawa ng ganong kwento si Cheryl eh. Nabigla na lang niya ako ituturo na ako yung tatay ng batang ipinagbubuntis niya. Pero sigurado talaga ako, Faith. Sigurado ako na hindi ako yung tatay ng baby na yon. Please naman oh. Ayusin na natin to bago ako umuwi ng probinsya namin. Ayoko talaga mawala ka sa akin eh. Faith, ayoko na tuluyan tayo magkahiwalay na dalawa. Hindi ko kasi alam kung kaya pa nating ayusin to, Mon. Masyado masakit para sa akin lahat ng mga nangyayari ngayon. Pero hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ko alam. Ewan ko. Naguguluhan ako. Umalis
Alam mo, kapag nakikita kita, pakiramdam ko nanliliit ako eh. Kasi Mon, pinagkatiwalaan kita. At ang buong akala ko ayos lang sa'yo ang lahat sa setup ng relasyon natin dalawa. Akala ko nire-respeto mo talaga ako. Pero hindi pala. Maghahanap ka rin pala ng iba. Doon ako mas nasaktan. Yung hinanap mo sa ibang babae ang bagay na hindi ko pa kayang ibigay sa'yo ngayon. Kaya kung pipilitin mong hingiin sa akin ang kapatawaran sa nangyari na to, hindi ko yun kayang ibigay sa'yo. Kasi masyado mo ako nasaktan. Sobrang sakit, Mon. Sobrang sakit. Kaya please, umalis ka na at sana hindi na muna kita makita. Para hindi ko pa ulit-ulit na maramdaman ang sakit ng ginawa mo sa akin. Papa Dudut, bago pa nakasagot ulit si Mon, ay lumabas na sina Papa at Mama mula sa loob ng bahay. At nang makita nga ni Papa si Mon ay kaagad niya itong sinuntok, kagaya ng inaasahan ko. Halos mabali na nga ni Papa ang ilong ni Mon sa lakas ng suntok na ginawa niya. Mabuti na lamang at may kapitbahay kami na kaagad ding umawat sa gulo. Umiiyak po akong pumasok sa loob ng bahay namin kasunod ang mga magulang ko. Si Papa ay galit na galit pa rin kay Mon at minumura ito, samantalang si Mama ay nakahiyakap na lamang sa akin. Papa Dudut, sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko pa rin po si Mon hanggang sa mga oras na yon. Ang hindi ko alam ay kung kailan ko siya magagawang patawarin. Ako pa naman yung tipo ng tao na kapag nasira na ang tiwala ay hirap na yung maibalik pa o mabuong muli. Kaya alam ko na kapag sinubukan naming magkabalikan ni Mon ay palagi na lamang kaming mag-aaway at isa pa, Papa Dudut, parang hindi ko rin kayang magkaroon ng boyfriend na may anak na. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko nakasal sa lalaking may nauna ng anak sa ibang babae. Papa Dudut, pagkatapos kong ipagtabuyan si Mon sa bahay namin ay hindi ko na siya muli pang nakita. Ang sabi ng ilang barkada namin ay umuwi na raw siya ng probinsya nila. Nawala na rin noon sa lugar namin si Cheryl at may kumalad pa na chismis na siguro raw ay nagsasama na silang dalawa kaya sila lumayo sa lugar namin. Doon ako mas lalong nasaktan, Papa Dudut. Kaya ginawa ko ang lahat para kalimutan siya. Nag-focus na lamang ako sa pag-aaral at nang makatapos ay kaagad akong nagtrabaho. Mabagal ang naging proseso ng pag-move on ko pero sa tingin ko ay nagawa ko naman yon kahit papaano. Sumubok din ulit ako makipagrelasyon noon pero wala rin nagtagal sa relasyon na yon. Siguro kasi alam ko rin sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa na magseryoso at magmahal muli. Papa Dudut, may 6 na taon na po ang lumipas noon nang makatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang barkada namin. Kinuha niya raw na ninong at ninang ang lahat ng mga kabarkada namin at in-invite niya kami sa binyag ng baby niya. Nagdalawang isip pa ako noon, Papa Dudut, dahil alam ko na pwedeng makita ko doon sina Cheryl at Simon. Pero sa huli pumunta rin ako sa binyag at marami akong mga dating kaklase at kaibigan na nakita doon. Nakita ko rin po si Cheryl na may kasamang isang batang babae. Papa Dudut, hindi yon kahawig ni Mon pero sigurado ako na ang batang yon ay ang anak nilang dalawa. Ramdam ko rin na umiwas ng tingin sa akin si Cheryl ng mga oras na yon. Hanggang sa nag-decide akong mauna nang lumapit at bumate sa kanya noon. 6 na taon na ang nakakalipas. Siguro ay sapat na yon para patawarin ko sila ni Mon sa nagawa nilang kasalanan sa akin, Papa Dudut. Nak, ingat ka sa pagtalon-talon mo, saka huwag ka masyadong lumayo kay Mommy. Hi, Cheryl. Faith? Hi din. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang din. Ang laki na ng anak niyo ni Mon, ha? Tapos kamukhang kamukha mo pa.
Parang ikaw na ginawang bata. Nasaan pala si Mon? Hindi ko pa kasi siya nakikita mula nang dumating ako dito. Hindi ko kasama si Mon, Faith. Bakit naman? Naku, hindi niya pwedeng pinapabayaan na mag-ina niya lalo na at pareho pa kayong babae. Si Mon talaga kahit kailan. Ang tamad pumunta sa mga ganitong lakad. Hindi pa rin ba siya nagbabago kahit tatay na siya? Faith, hindi naman talaga si Mon ang tatay ng anak ko kaya hindi rin kami magkasama kahit sa bahay. Anong ibig mo sabihin? Nagsinungaling ako sa inyong lahat nung ituro ko noon na si Mon ang tatay ng baby ko. Teka, hindi ko maintindihan. Paano hindi siya ang tatay ng anak mo? Di ba may nangyari sa inyong dalawa? Nag-inuman at nagkalasingan pa nga kayong dalawa, di ba? Oo, totoong kaming dalawa na lang ni Mon ang natirang magkasama na nagiinuman nun sa bahay ko. Pero sobrang nalasing siya kaagad. Tapos sinubukan ko na nahalikan siya. Ikaw ang naunang humalik sa kanya? Oo, kasi lasing na rin ako noon kaya hindi ko na masyadong alam ang ginagawa ko. Kaya lang, tinulak niya lang ako at pagkatapos noon, natumba na siya sa kinauupuan niya. Inalalayan ko pa siyang maglakad papunta sa kwarto ko. Hinubaran at sinubukan kong romansahin. Pero wala eh. Nakatulog na siya dahil sa kalasingan. Pero bakit si Mon ang paulit-ulit mong tinuturo na nakabuntis sa'yo? Dahil ayaw akong panagutan ng ex-boyfriend ko at kailangan ko ng sasalo sa anak ko. Faith, sorry. Hindi ko naman talaga ginusto na sirain ang relasyon yung dalawa. Naipit lang ako sa sitwasyon. Ayoko lang talaga na lumaki ang anak ko na walang kinikilalang tatay. Pero wala rin eh. Ayaw din akong panagutan ni Mon dahil alam niya na hindi raw sa kanya ang batang dinadala ko. Kaya nagdesisyon na lang ako umalis at lumayo dito sa lugar natin. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa amin ni Mon? Lalo na sa akin? Ang buong akala ko, magkasama kayo sa halos 6 na taon na hindi ko kayo nakita. At ang akala ko talaga, si Mon ang tatay ng baby mo. Akala ko niloko niya ako noon. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi pala totoo ang lahat ng pinagkalat mo tungkol sa inyong dalawa? Intindihin mo naman sana ako. Sinubukan ko lang na umiwas sa kahihiyan ng mga panahon na yon. Hindi pa rin naman kasi ako handang maging nanay noon. Eh bakit kasi paulit-ulit ka pang nagpapagamit sa ex-boyfriend mo noon? Kung hindi ka pa pala handa sa ganyang kabigat na responsibilidad? Tapos nagdamay ka pa ng ibang tao? Anong klaseng kaibigan ka, Cheryl? Faith, sorry talaga. Nag-guilty rin naman ako sa ginawa ko lalo na nang tuluyan ng masira ang relasyon niyo ni Mon. Kaya rin ako pumunta ngayon dahil gusto ko na makita ka at makapag-sorry sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi nga sobrang nahihiya ako sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako, Faith. Kayo ni Mon. Sana mapatawad niyo pa akong dalawa dahil sobrang pinagsisisihan ko na talaga ang ginawa ko sa inyo. Sorry. Sorry talaga, Faith. Papa Dudut, gusto ko talagang sampalin si Cheryl ng mga oras na yon para mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman ko noon sa dibdib ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong gumawa ng eksena sa binyag ng anak ng kaibigan namin. Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay kaya ko nang ibigay kay Cheryl ang kapatawaran na hinihingi niya sa akin, pero hindi pa rin pala. Ang hirap patawarin ng tao na naging dahilan para mawala sa akin ng panghabang buhay ang kaligayahan ko. Hindi ko na ibigay kay Cheryl ng araw na yon ang kapatawaran na hinihingi niya. Sapat na siguro na hindi ko siya nasampal sa kabila ng naging malaking kasalanan niya sa akin. Lumayo na lamang ako mula sa kanya dahil baka kung ano pa ang magawa o masabi ko noon. Nilibang ko ang sarili ko sa pakikipag-usap sa ibang mga dating kaibigan at kaklase ko habang hinihintay ang pagdating ni Mon. Umaasa ako noon, Papa Dudut, na sana kapag dumating si Mon ay mabigyan pa ulit kami ng pagkakataon na maipagpatuloy ang nasira naming relasyon. Baka kasi kagaya ko ay wala pa rin siyang asawa at anak. Baka umaasa pa rin si Mon na pwede pang maging kami ulit sa huli.
Papa Dudut, buong maghapon din akong nasa selebrasyon ng binyag pero walang Mon ang dumating doon. Umuwi tuloy ako ng bahay namin na sira na ang pag-asa ko na muli siyang makita at makasama. Pero hindi pa rin po ako sumuko, Papa Dudut. Nasabi ko noon sa sarili ko na sa pagkakataon na yon ay ako naman ang mag-i-effort na magkaayos kaming dalawa kung malaman ko man noon na may asawa at anak na siya ay titigilan ko na rin kagad siya. Pero kung sakaling pareho kami naghihintay ng tamang pagkakataon para sa aming dalawa ay susubukan ko na makipag-ayos at makipagbalikan sa kanya. Isang linggo pa ang lumipas noon pero walang makapagsabi sa akin kung saan ko pwedeng makita o makontak si Mon. Wala na rin kasi sa lugar namin ang pamilya niya kaya hindi ko na alam kung paano siya hahanapin. Hanggang sa may nakausap ako na isang pinsan niya, Papa Dudut, at sinabi sa akin ng pinsan ni Mon na 3 taon na raw ang nakakalipas. Buhat nang mamatay si Mon habang nasa training siya ng pagsusundalo. Hindi talaga ako makapaniwala, Papa Dudut. Nang marinig ko yung sinasabi sa akin ng pinsan ni Mon ay parang gusto kong sampalin ng malakas ang sarili ko. Gusto ko pong magising sa bangungot na yon pero sa sobrang sakit na nararamdaman ko, alam kong hindi isang bangungot ang nalaman ko na yon. Hindi na rin naging malinaw sa isipan ko ang mga sumunod na mga nangyari. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa loob ng simbahan at tahimik na umiiyak. Maraming tanong ang umiikot sa isipan ko noon, Papa Dudut. Ang daming what if. What if pinakinggan ko ng mas mabuti ang explanation ni Mon? What if naniwala ako sa kanya kahit konti lang? What if pinagbigyan ko ang pakiusap niya na maayos namin noon ang relasyon naming dalawa? What if buhay pa ngayon si Mon? Masaya kaya kaming magkasama sa mga oras na ito. Marami pa akong tanong na alam kong ni isa ay wala nang masasagot pa. At wala rin akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang napakasakit na katotohanan na kahit kailan ay hindi ko na makakasama pa ang lalaking una at sobrang minahal ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng daan para maibahagi ko ang kwentong ito. Pasensya na rin po kayo at medyo nabasa na mga luha ko ang sulat ko. Tumuloy na kasi ang ulan dito sa amin kaya pati ang mga luha ko ay nakisabay na rin. May 2 taon na ang nakakalipas mula nang malaman ko na wala na si Mon pero hanggang sa ngayon ay hirap pa rin po akong tanggapin ang lahat. Hindi pa nga rin ulit ako sumubok na pumasok sa isang relasyon at hanggang ngayon ay pinagdarasal ko na sana ay dalawin ako ni Mon sa panaginip at muli kong maramdaman ang mga yakap niya kahit sandali lamang. Baka kasi sa paraan na yun, Papa Dudut, ay tuluyan na akong makaalis mula sa malungkot naming kwento at nakaraan ni Mon. Maraming salamat po, hanggang dito na lamang ang inyong forever at kabarangay, Faith. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.